Naiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad, anak. Pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa'yo. Pinunasan ni Laika ang kanyang mga luha at matapang na hinarap si Ben. Sinampal niya muna ito ng malakas bago nagsalita. Wala kang karapatang tawagin akong anak at wala akong tatay na demonyong katulad mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ilang beses mong sinaktan ang pamilya ko tapos ngayon, tinatawag mo akong anak. Sigaw pa ni Laika. I'm sorry. I'm sorry. Tanging sambit ni Ben habang umiiyak. Dahil sa emosyon ni Laika ay hindi na niya pinakinggan ang mga paliwanag ni Ben. Tuluyan na siyang umalis sa kusina at nagmamadaling pumunta sa kanyang sweet room. Nang makaalis si Laika ay kinausap ni Ben si William. Nakikiusap ako, Will. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Dalhin mo sila sa kabilang isla. Alam kong magiging ligtas sila roon sa lugar mo. Tumango si Will bilang tugon sa sinabi ni Ben. Bago sila umalis sa kusina, kinausap muna ni Tatay Jaime si Ben. Ituturing kong isang malaking utang na loob ang ginawa mo sa amin, Ben. Pero hindi ibig sabihin nito ay pinapatawad na kita. Bakas pa rin sa boses niya ang galit. Naiintindihan ko po kayo, Mang Jaime. Nakayukong wika ni Ben. Habang tinatahak nila ang daan patungong Hacienda Bautista, napansin ni Will ang katahimikan ni na Tatay Jaime at Nanay Martha, lalo na ni Laika. Bakit kailangan nating umalis sa resort? Para saan? Para hindi natin malaman ang masasamang plano ni Ben? Yan ang problema sa inyo eh. Agad kayong naniwala sa mga kwento ng demonyong yun. Bulyaw ni Laika. Gusto lang niyang maprotektahan kayo sa maaaring gawin ni Lina sa inyo, Laika. Tugon ni Will. At naniwala ka naman. Ang sabihin mo, malaya niyang magagawa ang kanyang mga maling gawain. O baka naman, binayaran ka rin niya kaya pumayag ka sa gusto niya. Tumahimik ka, Laika! Biglang sigaw ni Tatay Jaime. Pwede bang tumahimik ka, Laika? At saka, wag mong pagsalita ng ganyan si William. Saway ni Nanay Martha sa kanyang apo. Ayos lang po, Nay. Maikling tugon ni Will at muling itinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Pagdating nila sa hacienda ay agad naman silang sinalubong ni Mang Julio at Mimi na ikinagulat naman ni Laika. Mimi? Nagtatakang wika ni Laika. Ngumiti si Mimi kay Laika. Hello Laika, sorry kung iniwan kita sa restaurant kanina ha. Tinawagan kasi ako ni Tatay Julio eh. Pinatulong niya ako sa paglilinis dito. Nako, mamaya na ang chismis Mimi. Ihatid muna natin si Laika sa kwarto niya para makapagpahinga na siya. Wika ni Julio. Namangha si Laika sa lawak at ganda ng loob ng mansyon. Kahit luma na ito pero kitang-kita pa rin ang kagandahan nito dahil sa mga makabagong disenyo. Maiwan muna kita rito sa kwarto mo, Laika ha? Tatapusin ko lang ang paglilinis ng kwarto ni Nanay Martha at Tatay Jaime. Nakangiting wika ni Mimi. Bakit ka nandito, Mimi? At bakit parang close kayo ng parents ko? Diretsyong tanong ni Laika habang nakatitig sa mga mata ni Mimi. I'm sorry, Laika. Kung pati ako ay nagsinungaling din sa'yo. Gusto ka lang protektahan ni Tito Will kaya nagawa naming magsinungaling sa'yo. At saka noong nasa ospital ka pa lang ay kilala ko na sina Tatay Jaime at Nanay Martha. Nakayukong wika ni Mimi at tahimik na lumabas ng kwarto ni Laika. Galit namang naiwan si Laika sa loob ng kanyang kwarto. Padabog niyang hinubad ang kanyang suot na cardigan sweater at ibinagsak ang katawan sa kama. Maya-maya pa ay naramdaman na ni Laika ang sariwang hangin na pumapasok sa kanyang silid mula sa nakabukas na bintana. Agad naman siyang bumangon at lumapit sa bintana. Ngunit nang dumungaw siya sa bintana ay namangha siya sa kanyang nakita. Wow! Tanging nasambit niya nang makita niya ang malawak na paligid ng hacienda. Lalong namangha si Laika nang makita niya ang mga kabayong tila naglalaro sa malawak nitong kwadra. Ang galit na nararamdaman niya kay William ay unti-unti na namang nababawasan dahil naiisip na naman niya ang pagiging humble ng kanyang nobyo. Mula nang makilala ni Laika si William, ni minsan may hindi niya nakitang ipinagyayabang ni Will ang kanyang kayamanan. Ni hindi nga niya alam na may hacienda pa pala si William. Mag-ama nga kayo ni David, Dad. Bigla niyang nasabi sa sarili nang maisip niyang pagiging down to earth ng kanyang kaibigan. Hindi na nakatiis si Laika. Dali-dali siyang bumaba at tahimik na pumunta sa kwadra. Pagdating niya roon ay sakto namang nandoon si Mang Julio. Magandang hapon po. Maikling wika ni Laika. Ngumiti si Mang Julio.
Masaya ako at magaling ka na, Laika. Lumapit si Laika kay Mang Julio at saka hinawakan ang magkabilang kamay nito. Sinabi na sa akin ni William ang lahat ng tungkol sa pagtulong mo sa akin, Mang Julio. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Niyakap ni Laika si Mang Julio. Maraming salamat po. Humihikbing wika niya. Napaiyak din si Mang Julio dahil sa tuwa. Walang anuman, Laika. Sige na, bumalik ka na sa loob. Kailangan mong magpahinga. Nakangiting wika ni Mang Julio. Bago bumalik, lihim munang tiningnan ni Laika ang mga kabayo. Napansin naman iyon ni Mang Julio. Huwag kang mag-alala, Laika. Kapag magaling ka na, tuturuan kita kung paano sumakay ng kabayo. Nakangiting wika ni Mang Julio. Talaga po? Nasasabik na wika ni Laika. Tumango si Mang Julio. Alam mo bang ako rin ang nagturo kay David? Nakangiting wika ni Mang Julio. Marunong mga bayo si David? Nagtatakang wika ni Laika. Oo naman, palaging ang nananalo ang batang iyon sa paligsahan dati. Kaya lang, nawalan siya ng interes simula nang mamatay ang alaga niyang kabayo. Malungkot na saad ni Mang Julio. Kawawa naman ang kabayo ni David. Naluluhang saad ni Laika. Napahagalpak naman ang tawa si Mang Julio nang marinig ang sinabi ni Laika na naging dahilan ng pagtataka ng dalaga. Bakit po kayo tumatawa, Mang Julio? Hikbing wika ni Laika. Natatawa lang ako sa rason mo, Laika. Alam mo bang sobrang nalungkot din ako noong namatay ang kabayo ni David. Pero hindi dahil sa kabayo, kundi dahil kay David. Agad na pinunasan ni Laika ang kanyang luha. Pero mas naaawa ako sa kabayo kaysa kay David eh. Ganon. Sino ba talaga sa amin ang tunay mong kaibigan, Angelica? Ako o ang kabayo? Napalingon si Laika nang marinig ang boses ni David. David! Humihikbi si Laika habang nakayakap kay David. Paano? Maiwan ko muna kayong dalawa rito, okay? Nakangiting wika ni Mang Julio. Salamat po tayo, Julio. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Wika ni David. Tumango si Mang Julio at tinapik si David sa balikat. Inalalayan muna ni David na umupo si Laika bago nagsalita. Kumusta ang pakiramdam ng maganda kong kaibigan, Bago nagsalita si Laika ay muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Masakit pa rin dito, bakla. Tugon niya sabay turo sa dibdib niya. Hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng ama na kasing sama ng demonyo. Kahit anong pakiusap niya, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Pinunasan ni David ang luha ni Laika. Alam ko, pero kailangan mong tanggapin. Baliktarin man ang mundo, tatay mo pa rin si Ben. Teka, ibig mong sabihin, alam mo na rin ang tungkol sa tunay kong ama? Kunot noong wika ni Laika. Tumango si David. 1 linggo ko lang nalaman at sinabi sa akin ni Aling Corazon ang lahat. At naniwala ka naman sa kanila. Diretsyong saad ni Laika. Laika, kung pinakinggan mo lang sana ang sasabihin ni Dad, sana ay gumaan ng kaunti ang bigat sa dibdib mo. Hindi na magbabago ang pagtingin ko sa Ben na yon, David. Dahil sa kanya, nawalan ako ng ina. At nang dahil sa kanya, muntik na akong mamatay. Hagulhol na sambit ni Laika. Habang tinatapik ni David ang balikat ni Laika, biglang may naramdaman siyang kamay sa balikat niya. Nang lumingon siya ay nakita niya si William na nakatayo sa likuran niya. Sinanyasan ni William si David na umalis muna. Tumango naman si David. Nakatalikod si Laika kaya hindi niya napansin ang pagdating ni Will. Nang makaalis si David ay biglang niyakap ni Will si Laika mula sa likuran. Sinubukan ni Laika na kumawala sa kamay ni Will, ngunit dahil sa higpit ng yakap ni Will ay nahirapan si Laika. Bitawan mo nga ako! Bulyaw ni Laika. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako kinakausap. Pagmamatigas ni Will. Ngunit nang mapansin niyang hindi kumikibo si Laika, ay dahan-dahan siyang kumala sa pagkakayakap kay Laika. Pumwesto si William sa harap ni Laika. Pwede bang pakinggan mo naman ako? Para saan pa? Kung puro kasilungalingan lang naman yung sasabihin mo, mas mabuting wag ka na lang magsalita. Galit na sambit ni Laika. Could you please calm down, Han? Paano nga, Dad? Lahat kayo ay nagsinungaling sa akin. Mas pinaniniwalaan niyo pa ang Ben na yun kaysa sa... Hindi na natapos ni Laika ang kanyang sasabihin dahil agad siyang hinalikan sa labi ni William. Hahampasin na sana ni Laika ang dibdib ni William pero mas hinigpitan ni Will ang yakap niya.
Ang namumuong galit sa dibdib ni Laika ay nauwi sa pagkahumaling dahil sa mainit na halik ni Will. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ako magsasawang mahalin ka, Laika. At kahit anong galit mo sa akin, mas lalo pa kitang mamahalin. Wika ni Will habang magkadikit pa ang kanilang mga labi. Laika's point of view. Unti-unti na namang naibsa ng sakit na nararamdaman ko dahil sa matatamis niyang mga salita. Oo, sobrang nasaktan ako nung malaman ko na pati siya ay nagsinungaling din sa akin. Gayunpaman, kahit anong galit ko sa kanya ay nagiging walang kwenta lang ito, lalo na kapag dumadampi ang mainit niyang labi sa labi ko. Dahil sa may init niyang mga halik, ramdam ko ang malalim niyang pagmamahal sa akin. Huminto siya sa kanyang ginagawa at ngumiti sa akin. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas niyang pagsipol na ikinagulat ko. Anong ginagawa mo, Dad? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ngumiti siya, tinalikan ulit ako sa labi. Tinatawag ko si Hunter. Bulong niya sa akin. Sino si Hunter? Kunot noong wika ko. Bigla na lang akong napasigaw nang marinig ko ang malakas na tunog ng kabayong nakatayo sa likuran ko, na naging dahilan naman ng pagtawa niya. Let's go? Bulong niya sa akin. Saan tayo pupunta, Dad? Ipapasyal tayo ni Hunter. Nakangiting wika niya. Doon ko lang napagtanto na isa palang kabayo ang Hunter na tinutukoy niya. Agad niya akong binuhat at dahan-dahang pinasakay sa kabayo. First time kong sumakay ng kabayo, ngunit hindi ako nakaramdam ng takot. Bagkus, ramdam kong ligtas ako dahil sa mga yakap ni Will sa akin. Wow! Namangha ako nang makita ko ang malinaw na tubig ng batis habang nakapaligid dito ang mga berdeng halaman at puno. Pagkababa namin sa kabayo ay dali-dali akong lumapit sa batis. Subalit ang kakaibang disenyo ng kubo sa tabi nito ang mas higit na nakakuha ng atensyon ko. Habang pinagmamasdan ko ang buong paligid, ay muli kong naramdaman ang mainit na labi ni Will na dumampi sa balikat ko. I love you, honey. Bulong niya habang magkadikit pa rin ang mga labi namin. Bigla niya akong binuhat at dinala sa kubo. Pagpasok namin sa kubo, naamoy ko ang natural na amoy ng mga lavender orchids na nakasabit lang sa gilid ng mga bintana. Alam mo ba ang miss na kita? Bulong niya sa akin habang dahan-dahan niya akong hinihiga sa kama. Maluwag na t-shirt lang ang suot ko kaya mas madali lang sa kanya na alisin yun. You're so sweet, honey. Puno ng pagmamahal ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. I love you, Angelica. Kagat labing usal niya. Ngumiti ako sa kanya bilang tugon sa sinabi niya. Ramdam ko naman ang kanyang sinseridad at pagmamahal na may halong pananabik. I love you too, Dad. Nabasag ng tuluyan ang katahimikan ng buong kubo sa lakas ng aming halinghing. Nang sabay naming marating ang rurok ng kaligayahan. Ang kuryenteng nagbibigay lakas sa katawan ko ay unti-unting napalitan ng pagod. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at inalalayan akong humiga sa malapad niyang dibdib. Thank you, honey. Muli niyang inangkin ang labi ko at ikinulong ng mahigpit sa matigas niyang mga braso. Habang nakatingin ako sa kanya, walang pag-aalinlangan kong tinanong tungkol sa kanyang tunay kong pagkatao. Dad? Bakit? Hinaplos niya ang buhok ko at muli akong hinalikan sa labi. Kailan mo pa nalaman ang tungkol sa totoo kong mga magulang? Noong araw na nakilala ko si Aling Corazon. Kasabay nito, ipinagtapat din niya kina Tatay Jaime at Nanay Martha ang tungkol sa kambal niyang anak na sina Rona at Lina. Diretsyong saad niya habang nakatingin sa kisame. Ibig sabihin, may koneksyon din si Rona sa totoong pagkatao ko? Galit kong wika. Yes, Han. Si Rona ang matalik na kaibigan ni Dulce. I mean, ng mami mo. Kung talagang kaibigan siya ng tunay kong ina, bakit niya sinisira ang pamilya namin? May kasalanan ba sa kanyang tunay kong ina kaya niya to ginawa? Naguguluhan kong tanong kay Will. Siyempre wala. Ang kilala mong Rona Sullivan na naging sekretary ko ay kambal ng totoong Rona na kaibigan ng mami mo. Siya, si Lina Soliva. Unti-unting bumagsak ang mga luhang pilit kong pinipigilan habang sinasabi sa akin ni Will ang lahat ng katotohanan tungkol sa tunay kong pagkatao. Ngayong alam mo na ang lahat ng pangyayari at katotohanan, handa ka na bang patawarin si Ben? Malumanay niyang wika sa akin, ngunit umiling ako. Hindi ko pa rin alam, Dad. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing naiisip ko ang kahayupan na ginawa nila sa akin ng Lina na yon.
Sa tingin mo, magbabago ang halimaw na yon kung sakaling hindi niya ako tunay na anak? Hindi, di ba? Pinunasan niya ang luha ko. Hindi kita pipilitin. Kung ano man ang magiging desisyon mo, irerespeto ko, okay? Aniya sabay halik sa labi ko. At saka, si Ben din ang dahilan kung bakit nawala ang magiging anak natin, Dad. Umiiyak kong sagot. Shh! Huwag ka nang umiyak, okay? Alam kong mahirap, pero kailangan mong kalimutan yun, Han. At least kahit papaano ay napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pang bumuo, di ba? Nakangiti niyang wika. Dad! Natawa na rin ako dahil sa sinabi niya. Hinalikan niya ng mariin ang labi ko. I miss your laugh so much, Han. Kaya simula ngayon, pwede bang tumigil ka na sa pag-iyak? Alam mo, ako yung labis na nasasaktan sa tuwing nakikita kitang umiiyak. I can't bear to see you sad, Han. Kitang-kita ko ang mga namumuong luha sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Kaya sa halip na magsalita ay niyakap ko na lang siya ng mahigpit. I love you, Dad. Sobra. I love you more, Han. Pakiramdam ko ay inuugoy ako sa hangin habang iniisip ko kung gaano ako kamahal ni William. Dahil kahit kailan ay hindi niya ako sinaktan. At araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na espesyal ako sa kanya. William's point of view. Pupunta na sana ako sa kwadra para tingnan ang mga kabayo nang makita ko si Mang Julio na bumalik sa mansyon. O Mang Julio, tapos mo na bang pakainin ng mga kabayo? Umiling siya. Si Hunter lang ang pinakain ko, Will. Dumating kasi si Laika. Kaya hindi ko na pinakain ng ibang kabayo. Tugon niya habang nagkakamot ng ulo. Pero bakit mo siya iniwan doon? Hindi ba delikado para sa kanya na mag-isa sa kwadra? Nag-aalalang wika ko. Huwag kang mag-alala, nandoon naman si David. Nakangiting wika niya. Dumating na si David? Bakit hindi ko napansin ang pagdating niya? Biglang gumaan ang pakiramdam ko nang malaman kong kasama ni Laika si David. By the way, Mang Julio, nilinis mo ba ang kubo malapit sa batis? Tumango siya bilang tugon sa sinabi ko. Nga pala, Will, pag may time ka ipasyal mo naman si Laika. Ramdam ko kasi na gusto niyang sumakay ng kabayo. Bakit? Nabanggit ba niya sa'yo? Wala naman siyang sinabi. Kaya lang, kitang-kita ko sa mga mata niya habang nakatingin siya sa mga kabayo. Nakangiti niyang sabi. Sige po, Mang Julio, salamat. Tinapik ko siya sa balikat at umalis na. Habang nakikinig ako sa usapan ni na David at Laika, nagulat ako nang marinig ang sinabi ni Laika. What? It means totoo nga ang hinala ko kay David, na may pusong babae nga siya. Gayunpaman, hindi ko na yon pinansin. Dahil noon pa man ay tanggap ko na kung ano mang kasarian ang mayroon ng anak ko. Nabaling ang atensyon ko kay Angelica. Napansin kong umiiyak na naman siya. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa likod ni David at tinapik ang balikat niya. Sinanyasan ko siyang umalis na muna at ako na ang bahala kay Laika. Nakatalikod si Laika kaya hindi niya napansin ang pagdating ko. Nang makaalis na si David ay niyakap ko ng mahigpit si Laika mula sa likod. Naramdaman kong pilit niyang iwinabaksi ang kamay ko pero mas hinigpitan ko pa ang yakap sa kanya. Kinabig ko siya paharap sa akin at mariing hinalikan ang labi niya. I closed my eyes when I felt the sudden stiffening of my veins. Hindi ko na malaya na naglalakbay na pala ang kamay ko. You're so sweet, Han. Tanging nasabi ko habang nilalasap ang matamis niyang labi. Nang maisip ko ang sinabi ni Mang Julio, mabilis kong tinawag si Hunter. Ang aking kabayo na mahigit 10 taon ko nang inaalagaan. Hunter is used to being called by whistles, kaya naman mabilis siyang lumapit sa akin. Napansin ko ang saya sa mga mata niya habang nakatitig kay Hunter. Kaya marahan ko siyang binuhat at tinulungang sumakay sa kabayo. Sinadya kong pumwesto sa likod niya para mayakap ko siya ng mahigpit. Habang pinagmamasdan niya ang buong kapaligiran, hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakakabaliw na pakiramdam. Mabilis kong tinapik ang balakang ni Hunter para mapabilis ang pagtakbo niya at saktong sa batis naman niya kami dinala. Dahan-dahan lang, Han. Ani ko habang inaalalayan siyang bumaba. At pagkababa niya ay agad siyang pumunta sa batis malapit sa kubo. Good job, Hunter. Bulong ko sa kabayo habang hinahaplos ang mukha nito. Kinindatan ko si Hunter habang dahan-dahan akong lumapit sa kinatatayuan ni Laika. I wrapped my arms around her waist and gave her a warm kiss on her shoulder. Binuhat ko siya papasok ng kubo.
Sakto rin na bagong linis ni Mang Julio ang kubo kaya tama lang na dito ko dinala si Laika. So lovely, sigaw ng isip ko. Inihiga ko siya sa dibdib ko at ikinulong sa mga braso ko. Thank you, honey. Bulong ko at muling inangkin ang labi niya. Nabaling ulit ang atensyon ko sa kanya dahil sa pagtanong niya tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pero tulad ng dati, hindi pa rin niya mapapatawad si Ben. Hindi ko rin naman siya masisisi kung hindi pa niya magawang patawarin ang tunay niyang ama dahil alam kong hindi naging madali ang pinagdaanan niya. At kung ano man ang desisyon niya ay nirerespeto ko. Upang maibsan ang lungkot niya, niyaya ko siyang maligo sa batis. Talaga, Dad? Pwedeng maligo dun? Tumango ako, baka sa mukha niyang excitement sa sinabi ko. Tumayo ako at kinuha ang bathrobe at iniabot sa kanya. Wow, may bathrobe rin dito? Yes, Han. At saka may sarili rin itong kitchen. Maliit lang itong tignan sa labas pero maluwang talaga sa loob. Wika ko habang tinatali ang kanyang bathrobe. Pagkatapos kong isuot ang aking bathrobe ay sabay na kaming lumabas ng kubo. Wow, ang ganda talaga rito, Dad. At saka yung kubo, iba sa lahat ng kubo na nakita ko. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa baywang ni Laika. Yes, son. Kakaiba talaga ang disenyo ng kubo na to. Malungkot kong tugon. May nasabi ba akong mali, Dad? Sabi niya habang hinahaplos ang mukha ko. Umiling ako saka hinalikan siya sa labi. Ang mami ni David ang nag-design ng kubo. Pati yung mga layout na nakikita mo sa gilid ng batis, siya rin ang nag-design yan. Wow! Ang galing palang mag-design ng mami ni David. Napaluha ako dahil sa reaksyon niya. Ang buong akala ko ay magagalit siya kapag nalaman niyang ang yumaong asawa ko ang nagpatayo ng kubo kung saan ko siya dinala. You mean, you're not mad at me? Hikbing wika ko. At bakit naman ako magagalit? Nakangiti niyang sabi habang pinupunasan ng luha ko. Masaya ako dahil naging parte ako ng buhay ninyo ni David, Dad. Kaya walang dahilan para magalit ako sa'yo, lalo na sa mami ni David. Ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita, Dad. And I love you too, Han. Ikaw ang buhay ko at ikakamatay ko kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Mahal kita higit pa sa buhay ko. Pakiramdam ko ay ako ng pinakamaswerteng tao sa mundo dahil binigyan ako ng mabait at mapagmahal na babae na naging bahagi ng buhay ko. Ramdam ko ang saya sa mukha niya habang pinagmamasdan siyang lumangoy. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtalsik ng tubig sa pisngi ko. Dad, halika na! Sabayan mo akong lumangoy! She shouted while splashing me with water. Mabilis naman akong lumangoy papunta sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo akong makasama sa paglangoy? Wika ko na may halong pagnanasa. Dad! She shouted as she splashed me with water again. She was about to swim away from me but I grabbed her waist. Dito ka lang sa tabi ko, Han. Bulong ko sabay halik sa labi niya. Habang hinahalikan ko ang labi niya, bigla kong naalala ang sinabi ni David. Kaya napatigil ako sa ginagawa ko at tiningnan siya sa mata. Bakit, Dad? May itatanong sana ako. Tumango lang siya bilang tugon sa sinabi ko. Tungkol sa totoong kasarian ni David. Maikling sagot ko. Ngumiti siya at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Yes, Dad. May pusong babae si David at matagal ko na ring alam. Hindi ko hihilingin na wag mo siyang pagalitan pero sana intindihin mo rin yung mararamdaman niya. Ayokong masaktan ang damdamin ng best friend ko. Napansin kong unti-unting pumapatak ang mga luha niya. Hey Han, what are you talking about? Siyempre hindi ko naman papagalitan si David. Natatawang wika ko. Ibig mong sabihin hindi ka galit sa kanya at hindi ka rin ba galit sa akin? Tumawa muna ako bago nagsalita. Masaya ako dahil naging totoo siya sa sarili niya. Mahal ko rin siya kaya walang dahilan para magalit ako sa kanya. At saka, lalong hindi ako galit sa'yo. Alam ko naman na pinoprotektahan mo lang ang damdamin niya kaya nagawa mong itago sa akin ang totoo. At naiintindihan ko yun, okay? Thank you, Dad. Humagulhol siya habang nakayakap sa akin. Dinala ko siya sa gilid ng batis at pinaupo sa isang malaking bato. Samot-saring posisyon ang ginawa namin hanggang sa makarating kami sa walang hanggan na kaligayahan na tanging ang mga puno at halaman lamang ang nakakasaksi at may alam.